Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Naku po, thrilling to kabibig ha. As in super na-shock ang mga tao sa pasabog ni Mike Defensor na kung saan kanyang ibinulgar. At I think, if ganon, merong connection or may communication si Mike Defensor at Zaldico kasi sabi niya si Zaldico ay handang testigo sa impeachment ni BBM. Nako, isang malaking pasabog mga kabibig. Ang drama ni BBM, ang drama ng kampo ni BBM, yung scam na ano daw, yung first na isinumite na impeachment case laban kay BBM. Sabi nila scam daw yun, ay para yatang mas lalong nagulo. Ngayong nagsabi si Mike Defensor na titistigo si Zaldico sa impeachment ni BBM. So it means uuwi si Zaldico? Or paano ba? Online? Paano ba kabibig? Later ang malalaman natin kung mag-push through itong impeachment ni BBM. Ito ha, si John Vic Remulla sinampal ng abogado ni Zaldico sa katotohanan mga kabibig. Kasi sabi ni John Vic Remulla na may feelers daw na nagsasabi na alam na nila kung saan nagtatago si Zaldico. At sabi nga ni Remulla na willing siyang puntahan si Zaldico, kausapin para umuwi sa Pilipinas at harapin ang mga kaso niya. Pero sabi ng abogado, parang iba. Iba ang katotohanan. Ano ba talaga mga kabibig? So, unahin muna natin itong grabe yung confident ni Zaldico, no? Parang biglang ano ba? Shift 360 degrees Celsius yung istorya, yung friendship ni BBM, ni Martin Romualdez, ni Zaldico. Alam naman natin, di ba? From the very first start, BFF tong tatlo. Pero biglang shift agad. O ito kabibig ha, may nakita akong video dito mga kabibig kung saan sinabi ni Mike Defensor, ay naku po, eto na, that railing, super duper trailing kabibig. Excited ka na ba kabibig kung ano ang statement ni Zaldico, ni Mike Defensor? Paano kaya nakuha ni Mike Defensor itong yung impormasyon na si Zaldico testigo sa impeachment ni BBM. So ito kabibig, share ko na talaga kasi yung iba excited na sa good news. Good news sa kabibig, sure na yan. Pag si Zaldico nang uuwi at testigo kay BBM, naku, wala si BBM. I'm sure ni Zaldico marami ang dalang impormasyon. Ito kabibig. In the case of Congressman Zaldico, yes, he is willing to be a witness. Kung hindi man siya napayagan sa Blue Ribbon Committee na mag-zoom, and we have done that, alam niyo yan, under suspended rules, pinapayagan natin yan. Kung magagawa ito sa impeachment at naniniwala silang dapat malaman ang katotohanan, at syempre bigyan din ng pagkakataon ng Presidente na sumagot dito sa mga charges na nandito, Zaldico is willing to testify on our behalf doon sa graft and corruption issue at sa lahat na nalaman niyang bigay ng pera maging yung pag-aayos ng budget, hindi ang program allocation. Kasi nalaw nila to, and we are given a chance to consolidate and to have the witnesses. Zaldico will be one of our major witness. At ko lang bakit si Zaldico is the best witness sa kickbacks issue ng aming complaint? He is a co-conspirator, and under the rules of evidence, a co-conspirator can be presented as a witness. Kaya hindi nila pwede sabihin walang alam si Zaldico. Siya may alam. And besides, he's the former chair of the Appropriations Committee of the House of Representatives. Yan na kabibig. Ito naman ang komento ng ating mga netizen. Testigo na sila ang may gawa ng script directed by Defensor at funded and produced by Chavit Galing, di masyadong halata. So he knows the whereabouts of Ko, a serious crime because they actively helping someone evade justice, especially they know he is wanted. Ayos yan, matira-matibay. Yan mga kabibig. Mga kawawa naman itong mga kurakot. Yan mga kabibig ha. Yun ang latest ngayon kung saan si Zaldico mga kabibig ay ready na. Handa na siyang magtestigo. Naku po, yan na nga ang sinasabi natin. Diba? Ito ha, balikan natin yung yung video ni Zaldico nung pag-amin niya
ito nag-trending ni ito dahil kay Martin Romualdez na nag-deny na wala siyang bahay sa Tamarind Street. Pero si Zaldico, eto na, mga kabibig. Let's listen to this one. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin ni Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarind Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera Bagsak. mula sa mga Imbakan SOP, ng collection at deliveries na para sa Pangulo. Noong December 2, 2024, Diba ito yung sinasabi na bahay daw di umano ni Martin Romualdez. So ang bahay ni Martin Romualdez ay imbakan ng pera. Di umano'y doon nilalagay ang pera ni BBM at Martin Romualdez. Ang tanong, sino ba ang nag-decide na, oy Martin, bilhin mo yung bahay na yan? Ako, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park. ito yung bahay na palaging sinasabi ni Ping Lacson. Meron pa nga siyang dalawang witnesses na nagpapatunay na daw yung bahay na yon ay binili ni Martin Romualdez, tapos ang nagpaano ni Vizcaya, o ito sinabi niya ni Zaldico yung specific address. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. So neighborhood lang sila. Nasunod dito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Jojo Cadiz. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Bagong bahay. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Yan na, kabibig, narinig nyo na ha. Ito yung video ni Zaldico na sinasabi ng AI yan. AI talaga yan. Diba? So ngayon, parang handa nang titistigo si Zaldico laban kay Martin BBM. Of course, kasama na rin si Martin Romualdez yan, mga kabibig. So laglagan na. Naku, pasabog ng mga issue. So kung maging totoo to, I'm sure harangan yung impeachment ng people's impeachment daw. Oo. So ito kabibiga, yung di ba sinabi ni John Vic Remulla na alam na may feelers, na alam na namin kung nasaan si Zaldico nagtatago. Ito sumagot ang lawyer ni Zaldico. Nako po, ito ang sagot ng lawyer ni Zaldico. Paano yan? Ito Zaldico lawyers disowns negotiation feelers. Paano yan? Ito. The Council of former House Appropriation Committee Chairman Zaldico disowned alleged feelers from the former congressman. So hindi totoo. Attorney Rodi Rondain told GMA Integrated News that if there were feelers from his client, they could only be unauthorized. As far as I know, I am the only person authorized to speak for Representative Ko. I made no such overture. So, unless they spoke with him directly, I must say that those were unauthorized feelers. Yun, kabibig. Kasi sinabi ni Remulla na may mga emisaryo daw na kung saan nagsabi na si Ko daw ay willing na makig-talk but added that such information wasn't verified. Sabi ni Remulla, it's third hand, kaibigan ng pare, ng kaibigan ng kapatid ko. So kung ganyan, lamang pa sa Marites. Ang sabi naman din po, even before ng ombudsman na lahat ng proteksyon na kailangan niya ay ibibigay. At kung ito po ay makakatulong para malaman natin ang katotohanan, ang gobyerno po, ang pamahalaan ay open po para malaman kung ano ang kanyang sasabihin. Yan ang sabi ni Yusek Claire Castro. Kaya nga, open ang gobyerno na sa pagbalik ni Zaldico.
Oh, pero sabi ng lawyer ni Zaldico, wala. Ako lang tanging kakausapin ni Zaldico. Yung mga fillers na unauthorized yan or baka hindi natin alam, di ba kabibig? So, pero confident naman si Remulla na may nakausap siyang fillers at alam na kung nasaan si Zaldico. Naku kabibig. Ano ang inyong reaction dito mga kabibig? Pero grabe no? Grabe yung pasabog ng Presco na yon. Presco nila ni Mike Defensor na kung saan sinabi na ni Zaldico ay of course, alam nyo na, handa umanong tumayong bilang state witness si dating Congressman Zaldico laban kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng impeachment complaint na inihain ng mga dating kongresista, mga batikang abogado, mga retiradong general at iba pang personalidad. Ito ang inanunsyo ni dating Congressman Mike Defensor sa kanilang press conference sa Quezon City. Naku, grabe. Trending na trending ito mga kabibig. Handa na ba si Zaldico harapin si Bongbong Marcos? Handa na ba si Zaldico na harapin lahat ng mga katanungan? Handa na ba siyang ibulgar lahat ng impormasyon na meron siya para mabigyan ng solusyon itong solusyon talaga no sa anomalya sa flood control projects mga kabibig. So ano ang iyong komento na kabibig? Okay lang ba sa inyo na si Zaldico? Agree ba kayo na si Zaldico ay one of the state witness para sa impeachment ni BBM? Or ayaw nyo, dapat kasali si Zaldico na maparusahan para lahat naman sila sama-sama kung saan sila ilagay. Si Bong Revilla lang, nakakulong ngayon na. Diba? Pero sabi nila next week daw may maraming senador na kakasuhan, arrest warrant at ikukulong na. Naku po mga kabibig. So yan po, hintay-hintay tayo next week kung ano ang mga latest pasabog sa ating gobyerno. Ang dami, di ba? Si BBM, nagkasakit. Tapos ito, Zaldico maging witness sa impeachment ni BBM, yung dalawang impeachment na ihahain sana galing from Makabayan Black at galing kina Chavit Singson at Mike Defensor, hindi tinanggap ng Solicitor General sa ganun nangyari. So, napauwi sila pero baka sa Monday na. Pero sa Monday na magsa-start na ang Congress. So, paano yun kabibig? Maghintay-hintay ito sa update. Yun lang po kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time!